Paglipas pa ng ilang araw, noon ngang July 12, 2007 ay muling naganap ang pagpatay sa nooy lalaki namang si Sergey Yatsenko. Habang ito nga ay nasa isang motorcycle trip papunta sana sa kanyang apo. Subalit walang Sergey na nakarating sa bahay ng sinasabi niyang apo. 4 na araw nga ang lumipas. Noon ngang July 16, 2007 ay natagpuan sa kakahuyan ang nabubulok na, subalit halatado pa ring tinorture na katawan ni Sergey Yatsenko. At bago nga matapos ang bidyong ito, ay malalaman din natin kung paano gumulat sa mundo ang paraan ng pagpatay sa kanya. Balik tayo sa July 14, kung saan ay 2 araw pa bago matagpuan ang bangkay ni Sergey Yatsenko. Isang 45 years old na babaeng nagngangalang Natalia Mamerchuk ang muli naman palang naging biktima ng napakabrutal na killer. Siya din ay sinugod ng naturang salarin habang siya ay sakay ng kanyang scooter sa kakahuyan ng bayan naman ng Diobka. Masyado ring marahas ang ginawang pagpatay sa kanya. Subalit may mga nakasaksi naman sa bagay na iyon na tinangka din namang tulungan ang kaawa-awang babae. Subalit sa kung anong dahilan ay hindi na nila ito nagawa. Subalit kahit nakakalungkot man na muling may napatay na biktima ang serial killer, ay naging mas malinaw naman ngayon sa otoridad na hindi lang isa ang salaring pumapatay, kundi sila ay 2. Sa kabila ng may isang biktimang nakatakas at grupo ng mga saksing nakakita mismo sa matinding pagpatay ng mga salarin, ay hindi pa rin mahuli-huli ng mga kinauukulan ang nasabing mga kriminal. At dahil doon ay nagpatuloy ang nangyaring pambibiktima ng 2 killer. May mga sumunod pang 12 taong napatay ang mga ito. Kada araw ay 2 tao ang kanilang pinapaslang at binabawian ng buhay. At ang kanilang mga tinatarget ay yung mga taong mahihirapang makalaban sa kanila. Katulad na lang ng mga bata, mga babae at matatanda. At yung mga taong lasing na nasa impluwensya ng alak. Kahindik-hindik pa na karamihan sa mga naging bagong biktima na ito ay malubha at wari napakababoy ng paraan ng ginawang pagpatay sa mga ito. Halimbawa na lang ay ang ginawa sa isang biktima na dinukot pa ang mga mata habang ito ay buhay pa. At ang mas malala pa ay ang ginawa nilang pagpatay sa isang buntis na babae na pinutol pa ang pagkakakabit ng pitus mula sa sinapupunan neto. Nakakakilabot ang kanilang pagkamatay, subalit mas lubhang nakakatakot na walang motibo at walang pinipili ang 2 taong gumagawa neto. Pero isang araw ay may nalocate ang pulisya na kinaroroonan ng cellphone ng isa sa mga biniktima ng 2 salarin. At dito pa nga lang nagkaroon ng kauna-unahang lead ang mga otoridad ukol sa nangyayaring kahindik-hindik na mga patayan. Na-track down ng mga pulis ang kinaroroonan ng cellphone nang ito ay buksan ng may-ari ng pawn shop upang tignan at i-check ang functionality ng naturang cellphone. At dahil doon ay na-trace din ng mga pulis ang 2 lalaking nag-attempt na ito ay ibenta. At lubhang nakakagulat na ang 2 suspect na inaresto ay parehas lang noong 19 anyos. Ito nga ay sina Victor Sayenko at si Igor Sopronyok.
At habang sila ay iniimbestigahan, ay mayroon pa silang itinurong kasamahan na nagngangalan namang si Alexander Hansa. At dahil hindi nila ito kasama nung oras na sila ay naaresto, ay pinuntahan ito ng mga pulis sa mismo netong tinitirhan upang doon hulihin. Ang pagkakatrace ng ibinentang cellphone sa pawn shop ay hindi pa gaanong konkretong ebidensya. Pero ang nakakapanindig na nadiskubre ng mga pulis ang siyang magiging pinakasagot sa lahat ng ebidensya na kanilang pinakakailangan. At ang natuklasan nga ng mga pulis ay ang mga inirecord na video ng 3 salarin sa halos lahat ng mga brutal na krimen na kanilang ginawa. At isa na nga sa mga recorded video na ito ang nag-leak sa internet at gumimbal sa halos lahat ng panig ng mundo. At ito nga ang kaninang tinutukoy ko ukol sa paraan ng brutal na pagpatay sa lalaking si Sergey Yatsenko. Makikita kasi sa video na sinaksak ng screwdriver ang mata ni Sergey at paulit-ulit siyang hinampas ng martilyo sa kanyang muka habang siya ay buhay pa. Nakita din ng pulis sa ibang video na nagawa pang makipaglibing ng mga salarin sa mismong libing ng kanilang mga biniktima. Sa halos mahigit na 2 buwan ay 21 katao ang walang awang pinatay ng mga killer na ito. At ayon pa sa naging girlfriend ng isa sa mga salarin, ay plano ng mga killer na pumatay ng 40 katao at gawan din ito lahat ng video. At sa paglilitis ay nakitang wala talagang naging ibang motibo ang mga salarin sa kanilang napakaraming pagpatay, kundi ang para lamang may mapatunayan sa sarili, o ito ay ginawa lang nila upang magkaroon sila ng mga kakaibang alaala pag sila ay tumanda na. May iba namang claim na nagsabing ginawa ito ng mga killer upang yumaman sa pamamagitan ng bidyong kanilang ginawa. Oras na ito ay bilhin ng isang website na nakatransaksyon ng isa nilang kakilala. Subalit ito ay nireject dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya. Nakasuhan ang 2 naunang salarin ng premeditated murder at si Hansa naman ay robbery o pagnanakaw lamang dahil sa wala naman itong direktang koneksyon sa lahat ng ginawang pagpatay ng 2 netong kasamahan. Hinatulan si Sayenko at Sopronyok ng habang buhay na pagkakabilanggo at si Hansa naman ay 9 years lamang. At nung sila nga ay nahatulan, ay dito na sila nabansagan bilang The Dnepropetrovsk Maniac. Ang pangalan na nagpasikat sa kanilang syudad sa buong mundo dahil sa isang mali at madilim na pangyayari. Sa kanilang mga karumal-dumal na nagawa, ay iisiping sila ay lumaki sa isang lugar na magulo at salat sa lahat ng bagay. Pero doon kayo nagkakamali. Dahil ang mga killer na ito ay nagmula sa mayayaman at maimpluwensyang pamilya at inaasahan na ngang magkakaroon din ng maganda at matingkad sanang hinaharap. Pero bakit iba ang napili nilang tahaking landas? Ano nga ba ang kanilang mga naging dahilan? Ang 3 ay unang nagkita sa edad na 14 lamang sa kanilang pinapasukang eskwelahan, kung kailan ay dito sila nagkaroon ng kakaibang pagnanais na matalo ang kanilang mga pobya o kinatatakutan. Madalas pa nga sila noong makitang sumasabit sa pinakatuktok o balkoni ng gusali ng kanilang paaralan upang matalo naman ang kanilang pagkatakot sa matataas na lugar. At kung anuman ang kanilang mga dahilan ay lubhang nakakapangilabot. Mabuti na lamang at sila ay nasawata at nahuli na ng mga otoridad. At sana nga ay hindi na sila makalabas pa
upang hindi na makapambiktima pa uli at mapagbayaran na rin ang kanilang mga kahindik-hindik na nagawang pagpatay sa kanilang mga inosenteng biktima.